Sa araw-araw nating paghawak ng barya at perang papel, tila hindi na natin napapansin ang mga mukha ng mga bayaning nakalimbag sa mga ito. Paano nga ba pinipili ang mga bayaning itatampok sa pera? At ano ang kahalagahan nito? Alamin sa Balitang Hali Special Report, hatid ng aking partner na si PR Kanghel. Si Jose Rizal, nag-start of propagandist. Naging doktor din siya. Nalimutan ko. Wala akong idea. Diba siya yung presidente natin noon? Hindi ko siya naabutan eh. Paano napunta si Rizal sa piso? Si Rizal pinugutan ng ulo tapos ng ulo niya nilagay sa piso. Joke. Sa pamimili o pagbabayad man sa jeepney, araw-araw natin nakakasalamuha ang ating mga bayani. Pero alam niyo ba ang kasaysayan sa likod ng mga mukhang yan? Panahon pa lang ng mga Amerikano, sinimulan nang ilagay ang mukha ng pambansang bayani na si Jose Rizal at ang dakilang lumpo na si Apolinario Mabini sa ating papel na pera. Nasa 2 pisong papel pa noon si Rizal habang nasa pisong papel naman si Mabini. Pagdating ng 1925, inilagay ang kanilang mukha sa ating mga barya na unang ginamit ng isang komunidad sa mga may sakit na ketong sa Palawan. Gumawa rin sila ng sarili nilang pera para hindi lumalabas sa colony, kasi ang belief noon hindi nagagamot ang ketong. Kalauna, nadagdagan pa ng iba pang mukha ng bayani ang ating mga barya, gaya na lang ng katutubong mandirigma na si Lapu-Lapu sa 1 sentimo. Ang ina ng revolusyon na si Melchora Aquino sa 5 sentimo. Ang propagandistang pintor na si Juan Luna sa 25 sentimo. At ang patnugot ng La Solidaridad na si Marcelo del Pilar sa 50 sentimo. Dekada 60 nang inumpisahan ang tinatawag na Philippinization ng ating pera. At pagdating ng dekada 80, dito na nilagyan ng iba't ibang simbolo ang ating pera. Mga bulaklak, pambansang hayop at iba pa na nagsisilbing alaala kung sino tayo mga Pilipino. Dito na rin nila nilagyan ng mga pambansang bayani ang ating pera para magsilbi ring alaala sa atin kung sino ba ang nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kasarilan. Isang mabisang paraan upang parang i-immortalize yung memory ng mga bayani natin ay sa pamamagitan ng paglalagay sa mga salapi. Ang mga simbolo na ito ang siyang nagpapatibay sa atin bilang isang estadong bansa, bilang isang nasyon. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, napalitan din ang disenyo ng ating pera at ang ilan sa mga bayaning nakalimbag sa ating pera nawala na. Pero hindi ang 3 bayaning ito. Historically, 3 tao palagi ang nag-a-appear sa pera natin. Rizal, Mabini, and Bonifacio. Bakit si Rizal nasa 1 peso? Kasi noon, di ba, popular. Ang hero mo, national hero mo, is something na dapat nagagamit palagi. Maalala mo. Pero paano nga ba napipili ang mga bayaning inilalagay sa ating pera? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, masalimuot ang proseso at maiging tinitimbang ang kontribusyon ng bayani sa ating lipunan. May committee yan, parang numismatic committee na nagde-decide kung sino ang mag-a-appear sa coins. Dahil ito ay kasaysayan. At ang kasaysayan kailangan, syempre, kahit paano, may batayan ang kasaysayan. Hindi yung nag-incorporate tayo dyan ng mga elements na paghahalo-halo natin yung mga simbolo. Pero bukod sa kasaysayang taglay ng ating pera, layunin din daw ng Bangko Sentral na maging ehemplo ng bawat Pilipino ang mga bayani sa ating pera. Sa ating mga pang-araw-araw na gawain, madalas hindi na natin napapansin kung ano yung mga disenyo at simbolo na matatagpuan sa ating pera. Pero ngayong National Heroes Day, naway alalahanin natin ang mga naging kontribusyon ng mga bayaning makikita natin sa ating pera, sa ating kasaysayan. PR Kanghel, GMA News.